Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa 7-MGA, pagkakamali na ginagawa mo sa diabetes o pre-diabetes. Ang pamumuhay na may diabetes o pre-diabetes ay parang isang marathon, isang walang humpay na hamon kung saan tila kailangan nating bantayan ang bawat pagkain na ating kinakain habang nagsisikap na mapanatili ang isang aktibo at malusog na pamumuhay. Ngayon may malaking problema at ito ay marami sa mga taong may diabetes ang nagkakamali sa kanilang pang-araw-araw na buhay na nang hindi nila nalalaman ay maaaring humantong sa mga komplikasyon sa mata, bato, puso, nerbiyos at mga daluyan ng dugo. Ang mga pagkakamaling ito ay madalas na hindi napapansin o itinuturing na normal. At ito mismo ang dahilan kung bakit dahil sa kakulangan ng kaalaman sa kung ano talaga ang nakakasama sa kanila, marami ang hindi makontrol ang diabetes sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap. Ang magandang balita ay natukoy ang 7 karaniwang pagkakamali na madalas gawin ng mga taong may diabetes. Kung alam mo ang mga ito at iiwasan mo, mas makokontrol mo ang iyong blood sugar, mapapabuti ang kalidad ng iyong buhay, at higit sa lahat mababawasan ang panganib ng mga komplikasyon. Error W1. Pagwawalang bahala sa kalusugan ng iyong mga paa. Isa sa mga pinakamadalas na pagkakamali at may pinakamasamang kahihinatnan, ngunit may madaling solusyon, tulad ng ating matutuklasan. Alam natin na ang diabetes ay maaaring makaapekto sa mga nerbiyos at mga daluyan ng dugo ng mga braso, binti, at lalo na ng mga paa na nagiging sanhi ng dalawang problema na minsan ay hindi napapansin: diabetic neuropathy at pinsala sa mga daluyan ng dugo. Isipin na ang mga nerbiyos ay parang mga kable na nagkokonekta sa iyong utak sa iba pang bahagi ng iyong katawan kasama na ang mga paa. Ang diabetic neuropathy ay parang nasira ang mga kable na iyon na nagiging sanhi ng hindi gaanong epektibong komunikasyon. Dahil dito maaari kang mawalan ng pakiramdam sa iyong mga paa at hindi mapansin ng isang sugat, paltos o impeksyon. Sa kabilang banda, ang diabetic vasculopathy ay nakakaapekto sa mga daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo sa iyong mga paa. Pinapakipot ang mga ito, binabarahan at pinapahirap ang maayos na daloy ng dugo. Ito, kasama ang neuropathy, ay nagiging sanhi ng mas matagal na paggaling ng anumang sugat na naglalantad dito sa mga impeksyon at iba pang komplikasyon. Kaya kung may diabetes ka, napakahalaga na suriin ang iyong mga paa araw-araw pagkatapos maligo. Hanapin ang anumang sugat, paltos, pamamaga o pagbabago sa kulay. At syempre, unahan ang problema sa pamamagitan ng mga hakbang sa pag-iwas, tulad ng paggamit ng komportableng sapatos na hindi masikip, pag-iwas sa paglalakad ng nakayapak, maingat na paghuhugas at pagpapatuyo ng iyong mga paa araw-araw at pagpapanatiling maikli ang mga kuko upang hindi maging sanhi ng anumang iritasyon na maaring maging komplikado. Error 2, pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na glycemic index. Merong iba't ibang pagkain sa ating pang-araw-araw na buhay na nagiging sanhi ng pagtaas-baba ng ating blood sugar. Malamang na naranasan mo na pagkatapos kumain ng puting tinapay, puting bigas tulad ng sinangag o pritong patatas tulad ng french fries, nakakaramdam ka ng pagod o kakulangan sa ginhawa. Ang dahilan ay ang mga pagkain ito ay may tinatawag nating mataas na glycemic index na mabilis na nagiging asukal sa iyong katawan pagkatapos kainin. Ang pagkakaroon ng kaunting asukal sa dugo ay normal. Ito ang nagbibigay sa iyo ng enerhiya para gumalaw at magawa ang mga aktibidad. Ngunit kapag ito ay mabilis na tumaas dahil sa mga pagkaing ito, ang iyong katawan ay naglalabas ng maraming insulin, ang hormone na responsable sa pagkuha ng asukal mula sa dugo at pagdadala nito sa mga selula upang magamit bilang
gasolina. Kung ito ay madalas mangyari sa paglipas ng panahon, nawawalan ng kakayahan ng insulin na buksan ang mga selula para makapasok ang asukal, at ito ang tinatawag nating insulin resistance na nangyayari sa prediabetes at type 2 diabetes. Kaya kung may diabetes tayo o gusto lang nating alagaan ang ating kalusugan, ang susi ay ang pagpili ng mga carbohydrate na mas magiliw sa ating katawan, ang mga dahan-dahang natutunaw at unti-unting naglalabas ng asukal upang bigyan ng oras ang katawan na gamitin ito ng maayos. Pinag-uusapan natin ang mga malusog na pagkain tulad ng brown rice oats, tulad ng champorado o oatmeal, quinoa, legumes, tulad ng munggo, gulay at ilang prutas na babanggitin ko mamaya. Error 3. Hindi alam ang pinakamalusog na uri ng ehersisyo para sa diabetes. May isang organ sa iyong katawan na may kakayahang mag-regulate ng iyong blood sugar levels ng mas mahusay kaysa sa pancreas mismo, isang tunay na vacuum cleaner ng asukal sa iyong dugo na ginagamit nito para sa kapakinabangan ng buong organismo mo. Pinag-uusapan ko ang isang napakalaking organ na bumubuo ng 1/4 ng iyong kabuuang timbang ng katawan, at ito ay ang kalamnan. Matagal na nating tiningnan ang kalamnan bilang isang bagay na walang buhay o para lamang sa aesthetics. Ang kalamnan ay isang pabrika ng mga anti-inflammatory neuro at cardioprotective at anti-tumor na sangkap na tinatawag na myokines na naglalakbay sa buong katawan mo, na gumaganap ng napakaraming malusog na function. Isa sa mga ito ay ang tulungan ang iyong katawan na mas mahusay na gamitin ng insulin. Ngunit hindi lang iyon. Kapag gumagawa ka ng strength exercise tulad ng pagbubuhat ng timbang o paggawa ng squats, kailangan ng iyong mga kalamnan ng maraming enerhiya na kukunin nila mula sa asukal na umiikot sa iyong dugo. Kaya kung mas marami kang kalamnan at mas ginagamit mo to, mas maraming glucose ang kaya mong i-neutralize. Kaya mahalaga na tingnan natin ang ating mga kalamnan na parang maliliit na vacuum cleaners ng asukal, at ang strength exercise ang switch na nagpapagana sa kanila. At meron pa ang strength exercise ay nakakatulong din sa iyo na mapanatili ang isang malusog na timbang na napakahalaga sa diabetes. No? At bakit? Dahil ang labis na taba, lalo na sa tiyan, ay nagiging sanhi ng pagiging mas resistant ng mga selula sa insulin, at ito ay nagpapalala sa iyong control sa blood sugar. Ngayon, mahalaga na simulan ang paggawa ng strength exercise ng ligtas isinasaalang-alang kung meron kang anumang pisikal na limitasyon o medikal na kondisyon. Pagkatapos, kapag naangkop na sa iyong mga kakayahan, magsimula ng paunti-unti. Ang bentahe dito ay hindi mo kailangang magbuhat ng napakalaking timbang o maging isang atleta. 2 o 3 sesyon ng 30 minuto sa isang linggo ay nakita na ang malaking pagkakaiba sa ating blood sugar levels at sa ating pangkalahatang kalusugan. Error 4. Mag-ingat sa mga inuming matatamis. Isa pang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga taong may diabetes ay ang pag-inom ng matatamis na inumin o may pampatamis. Dito, hindi lamang kasama ang mga soft drinks at energy drinks, kundi pati na rin ang mga natural na fruit juices na inihanda natin sa bahay kahit na gumamit ng pinakamagagandang prutas. Dahil kahit natural ang mga fruit juices ay nagko-concentrate ng malaking dami ng asukal sa isang baso lamang. Sa paggawa ng juice, tinatanggal natin ng fiber mula sa prutas na siyang tumutulong sa mas mabagal na pagsipsip ng asukal sa katawan. Kaya't magbibigay tayo ng first class express ticket sa asukal papunta sa ating tiyan at mga organo. Ngunit doktor, umiinom ako ng mga inumin na may artificial na pampatamis, hindi yun may asukal. Ang issue dito ay kahit walang asukal, ang artificial na pampatamis nakakasira ito
sa microbiota ng bituka ang malusog na bakterya na naninirahan sa iyong bituka at tumutulong sa maraming function kabilang ang pag-regulate ng glucose sa dugo. Meron ding ebidensya, bagaman dapat kong sabihin na ito ay magkahalo at nakita natin to sa dalawang direksyon, na ang ilan sa mga artificial na pampatamis na to ay maaring magpasigla sa paglabas ng insulin tulad ng ginagawa ng asukal. Ito ay dahil ang utak sa pagdama ng matamis na lasa ay magpapadala ng utos na maglabas din ng insulin, iniisip na ito ay purong asukal. Ngayon, may iba pang pag-aaral na hindi nakakita ng epektong ito ng pagtaas ng insulin dahil sa artificial na pampatamis, ngunit ang dapat nating malaman ay meron tayong ebidensya na ang ilan sa mga kemikal na to, bukod sa pagsira sa flora ng bituka, ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, metabolic syndrome, at maging ng ilang uri ng cancer. Kaya ano ang maaari nating inumin? Ito ang nagdadala sa atin sa error 1005. Hindi alam ang kapangyarihan ng tubig para makontrol ang diabetes. Error tapang 5. Hindi alam ang kapangyarihan ng tubig para makontrol ang diabetes. Alam natin na maraming tao ngayon ang hindi sapat ang pag-inom ng tubig. At kung may diabetes ka, dapat mong malaman na ang dehydration ay nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar. Isipin mo na mainit ang panahon at nag-ehersisyo ka o hindi ka lang nakainom ng sapat na tubig. Nagsisimula kang uhawin, ang pakiramdam ng pagkatuyo sa iyong bibig at lalamunan. Ang hindi mo marahil alam ay sa sandaling iyon tumataas din ang konsentrasyon ng asukal sa iyong dugo. Dahil kapag dehydrated ka, bumababa ang dami ng dugo sa iyong katawan ngunit hindi ang asukal. At magiging mas concentrated ito dahil mas kaunti ang likido para palabnawin ito. At hindi lang iyon, ito ay hindi gaanong kilala, ngunit alam natin na ang dehydration ay maaari ding maging sanhi ng pagkalito mo sa uhaw at gutom, at ang resulta ay mas marami kang kakainin at dahil doon ay lalala ang antas ng asukal. Ngayon, gaano karaming tubig ang sapat? Ang pangkalahatang rekomendasyon na pamilyar sa iyo ay uminom ng hindi bababa sa 2 litro ng tubig sa isang araw, ngunit ito ay nag-iiba depende sa antas ng iyong aktibidad, klima at iba pang mga kadahilanan, kaya ito ay nagsisilbing gabay lamang. At kung nahihirapan kang uminom ng purong tubig, maaari kang pumili ng mga herbal tea na walang asukal o tubig na may lemon. Dito, nararapat nating tandaan na ang tubig ay buhay at sa kaso ng diabetes, bawat paghigop ay napatunayang isang makapangyarihang kaalyado sa ating laban. Error 6. Hindi alam ang mga natural na solusyon para makontrol ang asukal. Merong iba't ibang halaman na malaking tulong sa pagkontrol ng blood sugar, kaya ngayon ay dala ko sa iyo ang ilan sa mga pinaka-epektibo. Gayunpaman, dapat tayong mag-ingat dito dahil maaaring magkaroon sila ng ganong epekto sa ating asukal na kung pagsasamahin natin ang mga ito sa mga gamot sa diabetes na iniinom na natin, maaari nating masyadong mapalakas ang epektong ito at magdulot ng hypoglycemia. Una, meron tayong berberine. Ang sangkap na ito na matatagpuan sa mga halaman tulad ng barberry ay nagpapabuti sa sensitivity ng insulin, nagpapababa ng produksyon ng glucose sa atay, at nagpakita pa ng positibong epekto sa cholesterol na bumubuo ng isang kumpletong combo laban sa diabetes. Ang berberine ay matatagpuan sa anyo ng supplement, karaniwan sa mga kapsula na 500 mg 2 beses sa isang araw bago kumain at palaging may medical na pangangasiwa. Pangalawa, meron tayong clove clavo de olor, isang pampalasa na nagmula sa Indonesia na naglalaman ng eugenol, isang compound na may anti-diabetic na epekto na katulad ng sa ilang gamot. Ang eugenol ay nakakatulong na
bawasan ang antas ng asukal sa dugo. At ang pinakasimpleng paraan ay ang nguyain ang isang buong clove sa loob ng 10 hanggang 10 minuto. At kapag sapat na itong malambot, maaari itong lunukin ng walang problema. Pangatlo, meron tayong magnesium, isang mineral na kasangkot sa maraming function sa katawan, kabilang ang control sa blood sugar. Maaari mo itong makuha mula sa mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng mga madahong gulay tulad ng kangkong o malunggay o mga buto tulad ng buto ng kalabasa. Meron din tayong supplement na may dosis na 200 hanggang 400 milligrams kada araw. Pang-apat, meron tayong rosemary, isang mabangong halaman na bukod sa mga gamit nito sa pagluluto ay nagpakita ng mga kapaki-pakinabang na epekto sa regulasyon ng blood sugar na tumutulong na mapabuti ang sensitivity ng insulin. Para inumin nito, maaari tayong maghanda ng herbal infusion na may 1 at kalahating kutsarita ng pinatuyong dahon ng rosemary sa mainit na tubig at tamasahin ng 1 o 2 tasa sa isang araw. Panlima, meron tayong Ceylon cinnamon, isang pampalasa na madaling makuha sa ating mga kusina na hindi lamang nagbibigay lasa sa ating mga pagkain, kundi makakatulong din sa atin na bawasan ang antas ng asukal sa dugo sa iba't ibang paraan. Upang isama ito, maaari tayong magdagdag ng 1 kutsaritang cinnamon powder sa ating pang-araw-araw na pagkain o inumin. Pang-anim, meron tayong apple cider vinegar. Ang acetic acid ng likidong ito ay nagpapabuti sa sensitivity ng insulin, nagpapababa ng produksyon ng glucose sa atay, at lalo na nakakatulong na maiwasan ang mga pagtaas ng asukal pagkatapos kumain. Maaari tayong maghalo ng 1 o 2 kutsarita sa isang basong tubig at inumin ito bago kumain, at dahan-dahang dagdagan ang dosis hanggang sa 1 at kalahating kutsarang sopera sa isang araw hanggat kaya natin ito ng maayos. Error Tampa 7, hindi alam ang kapangyarihan ng mga prutas para sa diabetes. Alam natin na ang mga prutas ay napakahalaga para sa anumang balancing dieta at lalo na kung may diabetes tayo. Ngunit alam din natin na hindi lahat ng prutas ay pare-pareho pagdating sa pagkontrol ng blood sugar. Ang ilan ay may maraming fructose na maaaring magpataas ng iyong antas ng asukal at meron namang iba na perpektong kainin araw-araw. Dito, 2 mahalagang factor ang pumapasok upang malaman kung ang isang prutas ay mabuti o masama para sa diabetes, ang glycemic index at ang glycemic load. Ang glycemic index ay nagsasabi sa atin kung gaano kabilis tumataas ang asukal sa dugo pagkatapos kumain ng isang bagay. Kaya kung kumain ka ng prutas na may mataas na glycemic index, ang glucose ay mabilis na papasok sa iyong dugo at hindi magkakaroon ng sapat na oras ang iyong katawan upang magamit ito ng maayos. Sa kabilang banda, kung kumain ka ng prutas na may mababang glycemic index, mas mababa sa 55 ang glucose, ay dahan-dahang tataas ng hindi pinipilit ang iyong pancreas at magkakaroon ng oras ang iyong mga selula upang magamit ito bilang enerhiya. Pagkatapos ay merong glycemic load na mas mahalaga. Hindi lamang nito sinasabi sa atin kung gaano kabilis tumataas ang glucose sa iyong dugo, kundi kung gaano karaming carbohydrates din ang meron sa prutas na yon. Kaya ang glycemic load ang susi upang maunawaan kung paano talaga makakaapekto ang isang prutas sa iyong katawan. At ang pinakamainam dito ay ang maghanap ng mga prutas na may mababang glycemic load, mas mababa sa 10. At ngayon pag-usapan natin ang mga bituin ng palabas, ang pinakamahusay na prutas para sa diabetes. Una, ang blueberries arrandanos, maliliit na hiyas na mayaman sa antioxidants at nakakatulong na mapabuti ang sensitivity ng insulin. Bukod pa rito, mayroon silang glycemic index na 50 at glycemic load na 7. Ang oranges naranja, nagbibigay ang mga to ng vitamin C,
B vitamins, folic acid at potassium. Naglalaman din sila ng hesperidin, isang flavonoid na nakakatulong na magpababa ng cholesterol at blood pressure. Bukod pa rito, ang fiber na nilalaman ng mga to ay nagiging sanhi ng unti-unting paglabas ng asukal sa dugo. Ang mga orange ay may glycemic index na 40 at glycemic load na 5. Alam mo ba na ang mga orange ay lumitaw libu-libong taon na ang nakalipas bilang isang krus sa pagitan ng pomelo at mandarin? Pagkatapos ay ang apples, mansanas. Bagaman meron silang fructose, naglalaman sila ng napakaraming fiber, kaya't ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa diabetes. Ang fiber na ito ay nagpapabusog sa kanila na nakakatulong na makontrol ang timbang. Ang mga mansanas ay may glycemic index na 40 at glycemic load na 5.3. Ang strawberries, prisas. Ang maliliit na prutas na to ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming vitamin C kaysa sa orange at mayaman sa fisetin, isang compound na pinag-aaralan sa larangan ng mahabang buhay para sa potensyal nitong magpabagal ng pagtanda. Ang mga ito ay mainam para sa pagkontrol ng blood sugar na may glycemic index na 42 at glycemic load na 3 lamang, ang guavas, bayabas. Isa sa mga prutas na may pinakamaraming vitamin C sa mundo at meron ding maraming fiber na nakakatulong na i-regulate ang pagsipsip ng asukal sa bituka. Ang mga bayabas ay mainam para sa diabetes na may glycemic index na 12 at glycemic load na 4. At pagkatapos ay meron tayong mga prutas na hindi gaanong magiliw para sa diabetes tulad ng mangos, banana saging o pineapple, pinya. Ngunit ang magandang balita ay walang prutas na ipinagbabawal sa diabetes. Maaari mo rin itong i-enjoy, ngunit hindi inirerekomenda na isama ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na dieta tulad ng mga nakita natin kanina. Sa madaling salita, ang pamumuhay na may diabetes ay isang paglalakbay na nangangailangan ng atensyon at mas espesyal na pangangalaga. Ngunit sa pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito at paggawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa iyong lifestyle, pipigilan mo ang diabetes na tukuyin ka o sa pinakamainam, hahayaan mo itong maging isang maliit na bahagi lamang ng iyong pang-araw-araw na buhay. Kung nakatulong ito sa iyo, sigurado akong may isang video na makakatulong sa iyo na kumpletuhin ang impormasyong ito. Ang iniiwan ko sa iyo dito tungkol sa pinakamahusay at pinakamasamang prutas sa diabetes upang mapanood mo ngayon. Ingat ka!